Cassandras POV. Simula ng gabing malaman ko na anak kong kambal ay halos araw-araw na akong dumadalaw sa kanila at sa araw-araw na yun ay hindi rin ako pinapansin ni Cassandra. Hinayaan ko na lang siya kahit na nasasaktan na ako. Sapat na sa akin na makasama ko sila at nasisilayan ko siya. At kahit na minsan na hindi niya ako tinapunan ng tingin, naiintindihan ko naman dahil alam ko na kasalanan ko ang lahat. Sa araw ay nandoon ako sa kanila at sa gabi ako nagtatrabaho. Gusto kong bumawi sa kanila. Natuwa rin ako dahil Carlos at Charles ang pangalan ng mga anak ko. Bakit ba hindi ko naitanong yung mga pangalan nila noon? Kung natanong ko sana'y baka nalaman ko na kagad na anak ko sila. Sa totoo lang, stress na ako sa kakaisip ng paraan para magkaayos kami, kaya humingi na ako ng tulong sa kaibigan ko. Sorry baby kung gagawin ko to pero wala na akong naisip na paraan para magkabati tayo. Kausap ko sa sarili ko. Cassandra's POV. Araw-araw nandito sa bahay si Thor at hindi ko pa rin siya pinapansin. Sinusubukan ko kung hanggang saan bang kaya niya. Sa totoo lang, kitang-kita ko lahat ng efforts niya para sa mga anak namin. Alam kong busy siyang tao pero mas pinipili niyang makasamang mga anak namin. Umalis muna ako dahil may bibilhin lang ako. Hapon na rin ako umalis sa bahay at iniwan ko mga bata kay Thor. Aalis na muna ako tita. Paalam ko kay tita Nelia. Sige mag-ingat ka anak, sagot nito sa akin. Gabi na ako natapos sa pamimili ko. Pumara ako ng taxi at mabuti naman ay meron kaagad. Kaya nakasakay ako kaagad. Habang nasa biyahe ay tahimik lang yung driver. Pero nakaplay yung stereo niya. Biglang nagplay yung music na pagsamo ang pamagat. Habang pinapakinggan ko to'y bigla na lang pumatak ang luha ko. Palihim kong pinunasan yung luha ko gamit ang kamay ko na bigla na lang akong abutan ng driver ng panyo kaya ginamit ko to. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Bigla kong kinabahan dahil paano ko napunta dito ang huli kong naalala nasa taxi ako at ginamit ko yung panyo ni kuyang driver. Lord, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako sa taong kumuha sa akin, Lord. Ayoko pang mamatay. Yung mga anak ko kailangan nila ako. Ayaw ko na kapag namatay ako si Aurora ang mag-aalaga sa mga anak ko dahil siguradong aapihin niya mga to. Piping dasal ko habang hindi ko maiwasang mag-overthink na kaagad. Madilim ang paligid at biglang may taong pumasok kaya naghanda ako dahil lalaban ako. Ani ko sa isipan ko. Kahit anong mangyari, sisikapin ko makaalis dito. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Kung perang kailangan mo, ibibigay ko lahat ng meron ako. Basta ibalik mo lang ako sa mga anak ko. Sabi ko doon sa lalaking papalapit sa akin. Kinakabahan man ay sinusubukan ko maging matapang. Matagal na rin noong huli akong gumamit ng self-defense. I don't care about your money. I have a lot of that. All I want is you, Cassandra. Boses pa lang ikilala ko na kaagad. Nang buksan niya ang ilaw ay tumambad sa akin ang lalaking kinaiinisan ko. Thor? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Sigaw ko sa kanya. Wala pa akong ginagawa, Cassandra, at wag mo kong galitin dahil makakatikim ka sa akin ng parusa. Seryosong sabi niya habang diretso nakatingin sa mga mata ko. Baliw ka na. Naisip mo bang mga anak mo sa ginagawa mong to? Sigaw ko ulit sa kanya habang galit na ako. Napakasira ulo naman kasi talaga. Of course, Cassandra, that is part of my plan. And don't worry, they're in good hands. We're staying here for a week or maybe a month kung kailan mo ko mapapatawad. Nakangising sagot niya sa akin. Yun lang ba kailangan mo? Okay sige, pinapatawad na kita para makauwi na tayo. Sabi ko sa kanya para matapos na at makauwi na kami. Not so fast, baby. I think we need to go on a honeymoon dahil hindi natin yun nagawa. Tumatawang sabi nito sa akin. Kaya lalo akong nainis sa kanya. Mag-honeymoon ka mag-isa mo! Ah! Sigaw ko sa kanya at dahil sa inis ko pumunta ako sa banyo at doon ako umiyak. Baliw na talaga siya para gawin ito sa akin. Kung pinansin mo na at pinatawad ng nakaraan, sana hindi na kayo humantong sa ganito. Pabebe ka pa kasi, ayan tuloy na pala mo. Para na akong baliw dahil nag-aaway na pati ang sarili ko. Masama bang magpakipot ng konti? Lumabas na ako sa banyo at eto naman ay nag-aayos ng pagkain namin sa table. Let's eat na para may energy ka sa laban. Sabay ngisi nito sa akin.
Anong klaseng laban na naman ang mga pinagsasabi mo dyan? Duda ako sa mukha mong yan. Naiinis na tanong ko kahit alam ko naman ang ibig niya sabihin. Ano bang laban ang nasa isip mo, baby? Ang sinasabi ko, bato-bato pick tayo mamaya kapag nanalo ka, uuwi ka na. Nakangising tanong niya sa akin. Biglang uminit ang pisngi ko dahil hindi ko akalain na yun ang ibig niya sabihin. Napahiya ko bigla. Tsk, tigilan mo ko Tor sa kalokohan mo ha? Pagtataray ko sa kanya para takpan ang kahihiyang nararamdaman ko. Pero ang loko, tumawa lang at nagsimulang lagyan ng pagkain ng plato ko. Minsan, naiisip ko na may sira na to sa utak dahil kanina napakaseryoso niya. At sino bang tao ang mandudukot para lang magbato-batopik, hindi ba? Ay, sumasakit ang ulo ko sa kanya. Nang matapos kaming kumain ay siya na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin. Ako naman ay pumunta sa cabinet para makapaghanap ng pwede kong pamalit dahil bala kong maligo. May nakita naman ako pero damit niya kaya kumuha na lang ako ng t-shirt. Okay na yun kaysa wala. Umiyak lang talaga ang ginawa ko kanina sa banyo. Natapos na ako maligo lumabas na ako. Nang lumabas na ako galing sa banyo nakaupo ito sa kama at bagong ligo din ito. Dahil basa pang buhok niya at nakasampay pa sa balikat niya ang towel. Naka-boxer lang ito at nang mapansin niya ako ay umiwas ako ng tingin at naglakad papunta sa harap ng salamin para magsuklay. Mula sa kinatatayuan ko'y kitang-kita ko siyang nakatingin sa akin. Kaya umiwas na lang ako ng tingin. Alam ko nang ibig sabihin ng tingin niya sa akin dahil mapungi na naman ang mga mata niya. Kabisado ko ng uri ng tingin niya sa akin. Binilisan ko na lang ang pagsuklay ko dahil naiilang na ako sa mga tingin niya. Pumunta ako sa sofa dahil gusto ko munang manood ng palabas pero nawindang naman ako ng buksan kong TV dahil gumagawa ng kababalaghan ang nasa TV. Sa paggantaranta ko ay pinatay ko ito kagad pero nagulat ako na bigla na lang tumawa ng malakas si Thor. Kaya sa sobrang inis ko'y binato ko siya ng remote. Ouch baby, bakit ka naman nang babato? Maang-maanga niya tanong sa akin. Sige, tumawa ka pa. Kaya siguro may ganito ka sa TV mo kasi napakalandi mo. Bakit hindi mo nalang gawin dun sa Aurora mo kaysa manood ka niyan? Nakasimangot na sabi ko. Ayoko kay Aurora, I don't like her. I want to do it with my wife. Cause my wife is so hot. Nakangising sabi niya. Tsk. Tinarayan ko siya dahil binubola pa ako. Tigilan mo nga ako, baka tulog na nga. Singhal ko sa kanya sabay punta sa kama at humiga. Pero sumunod ito sa akin at humiga sabay yakap mula sa likuran ko. Thor, umusod ka nga dun, nakakainis ka? May payakap-yakap ka pa. Ang lawak ng higaan kaya umusod ka na. Pilit kong inaalis ang kamay niya pero mas lalo niyang hinigpitan. Baby, do you feel my friend down there? He wants to play with you. Bulong niya gamit ang nakakaakit na boses. Kakaiba ng init na nararamdaman ko at unti-unti nang nababasang hindi dapat mabasa. Thor, tigilan mo ko ha. Matulog na tayo. Nauutal kong sabi sa kanya dahil nilalabanan ko pang nararamdaman ko. I really want you baby. I want to make love with you all night. Ang bilis mag-react ng katawan ko sa kanya. Sa simpleng paghawak niya, kakaibang init na kagad ang hatid sa kaibuturan ko. Thor, hindi ko maiwasang ibulalas. Torky, please. I want to feel you inside me. Utos ko sa kanya. Halos hindi ko na makilalang sarili kong boses. As you wish, baby. Pakaramdam ko punong-puno ako. Torky, be ready, baby. Dahil hindi lang round tong gagawin natin. Mag-overtime tayo ngayon. Bibinyagan natin ang bagong bahay natin. Nakangising sabi niya. Torky, balak mo bang hindi ako makalakad bukas? Tanong ko sa kanya. Yun ang balak ko para hindi mo ko takasan. I love you baby. Nadadarang na ako sa mga pinagagawa niya sa akin. Malamang bukas, bukod sa hindi ako makakalakad, ay maubusan pa ako ng boses dahil sa kakasigaw ko. At sabay ulit naming narating ang gusto naming marating. Hindi siya tumigil at umabot kami hanggang 4 a.m. Pakaramdam ko lantang gulay na ako. Kung hindi ako nagkakamali, ay naka 8 rounds lang naman kami buong magdamag. At bago ito nakatulog, niyakap ko muna at siniksik ko sarili ko sa kanya, sabay bulong ng, I love you too, Thor. Hindi ko alam kung narinig niya pero sigurado na ako na this time, susubukan kong buuhin ang pamilya ko, hindi para sa akin, kundi para sa mga anak namin. Gusto kong ibigay sa kanyang karapatan niya sa mga anak niya.
Kahit napagod ako, hindi ako dalawin ng antok. Malaya kong pinagmasdan ng gwapo niyang mukha. Ang gwapo mo pa rin, kahit nalampas ka na sa kalendaryo ay para ka lang nagbibinata. Kausap ko sa kanya kahit natulog ito. Ngayon ko na-realize na kahit lumipas man ng 2 taon ay hindi nagbagong pag-ibig ko sa kanya. At kahit na hindi ko na alam na kasal kami, natutuwa ako dahil patunay lang na ayaw niya akong mawala sa kanya na habang buhay. Kahit hindi ko man aminin, ay alam ko sa sarili ko na mapapatawad ko pa rin siya. Sa kahit na anong pagkakasalan niya sa akin. Ang maitali sa isang katulad niya ay masasabi kong swerte ako. Sa sobra ba naman niyang pagkababaero dati ay paniguradong wala siyang balak na maitali sa kahit na sino. Sa kakatitig ko sa kanya hindi ko na nakayanan pa. Ipinikit ko ng mata ko para matulog. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin siya kahit wala na nakatarak sa akin. Sobrang sakit ng balakang ko at buong katawan ko. Hindi ko rin masisisi si Thor. Dahil konting ingos lang niya ay bumubuka ka na kagad ako. Napakalandi mo din kasi, sabi ko sa sarili ko. Mula noon ay napakagaling naman talaga nito. Wala pa rin kupas ang performance niya. Sa totoo lang, natuwa naman ako dahil simula na magkahiwalay kami hindi na ito nakipagrelasyon at nakipagtalik sa iba. Kanina pa ako gising pero nanatili lang ako sa higaan ko sa tingin ko kasi hindi ko din talaga kakayaning tumayo. Pero teka lang, nasan kaya yung lalaki na yun? Huwag niyang sabihin na iniwan na niya ako pagkatapos ng magpakasarap. Malalago talaga siya sa akin. Nagtalukbong na lang ako ng kumot dahil nilalamig din ako. Dahil wala pala akong suot na damit. Hanggang sa narinig kong bumukas ang pinto. Baby, I know that you're already awake. Brunch in bed. Tanghali na kasi kaya breakfast and lunch na to. Malambing na sabi niya. Hindi ako sumagot sa kanya. Hinawi niyang kumot at nagulat ito sa akin. Holy shit baby, bakit naman ang sama ng tingin mo sa akin? Para mo naman akong papatayin. Papayag ako kung patayin mo ko sa sarap pero wag sa tingin mo nakakatakot ka kasi. Gulat na sabi niya. So, mukha ba akong aswang kaya ganyan ka? Saka anong sarap, tigilan mo nga ako. Singhal ko sa kanya. Are you okay baby? May masakit ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Talagang tinanong mo pa yan sa akin. Halos ayaw mo nga akong tantanan. Oh baby, I'm sorry. Gamutin na lang natin. Nakangising sabi niya sa akin. Duda ako sa paraan ng ngiti niya. Anong klaseng gamot naman yan? Tinaasan ko siya ng kilay habang nagtatanong ako. Pasukan ulit natin. Mabilis na sagot niya sa akin. Hindi na ako makapagpigil at binatukan ko na siya. Sabay tingin ng masama sa kanya. Ouch baby, nananakit ka na naman. Sige kapag ako nagalit. 1 linggo kang hindi makakalakad, sabi nito sa akin habang hinihimas ang binatukan ko. Pwede ba Thor? Tumigil ka na. Kumain na tayo. Pag-iiba ko sa usapan namin. Butit nakinig naman siya kaya nakakain kami ng maayos. Siya na nagligpit ng pinagkainan namin. Hinayaan ko na lang siya. Baby, the bathtub is ready. Let's go na, maligo na tayo. Niya sa akin. Anong tayo? Tumigil ka nga dyan. Ako lang maliligo. Mamaya iba na naman ang gagawin mo. Kontra ko sa kanya. Totoo naman kasi ang sinasabi ko. Kilala ko siya at alam ko ng mga kalokohan niya. Promise baby, ligo lang tayo. Nangangako ito habang nakataas ang isa niyang kamay. Okay fine, pagsuko ko, wala naman akong magagawa. Alam ko naman na mamimilit lang ito. Binuhat niya ako papunta sa banyo at binaba niya ako sa bathtub na may warm water. Naalala ko patuloy dati ganito din ang ginagawa niya kapag nasusobrahan kami sa make love. Napaka-maalaga pa rin ito kagaya ng dati. Hindi ko tuloy mapigilang umiyak. Hush baby, what happened? May masakit ba sa'yo? Sorry baby, next time magdadahan-dahan na ako. Tanong nito sa akin habang nababakas ko sa mukha niyang pag-aalala. Wala namang masakit sa akin Thor. Naisip ko lang kasi kung sakaling alam mo kaya nabuntis ako, iiwan mo kaya ako? O aalagaan mo ko hanggang sa mga anak ko? Sana kasama kita dati, umiiyak na sabi ko sa kanya. Bigla na lang kasing sumagi sa isipan ko. I'm really sorry baby for all the pain that I caused to you. Pinagsisisihan ko yun baby. Napakagago ko dahil hinayaan kitang mawala sa akin dati. Kaya babawi ako sa'yo, sa inyo ng mga anak natin. I love you baby. Madamdaming saad niya sa akin. I love you too love and I really miss you.
Pag-amin ko sa kanya, siguro ito ng tamang panahon para iparating ko sa kanya na walang nagbago sa pagmamahal ko. I miss you so bad, baby. Bulong niya sa akin sabay halik nito sa akin. Ang halik na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Baby, you're only mine. Akin ka lang. Yes, love. Sa'yo lang ako mula noon hanggang ngayon. Sa'yo lang ako. Ani ko sa kanya. Ginawa niyo rin ba ni Drix ang ginagawa natin? Tumigil ito, tinanong ako. What? Walang nangyari sa amin ni Drix. Isang beses lang kaming nag-kiss. Nirespeto niya ako kaya walang ganun. Paliwanag ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita, tinalikan akong muli at tinugon ko naman hanggang sa naging maalab na ito. Hindi pa ako nakakabawi ng lakad ko kagabi pero eto na naman kami. Kung kanina pagising ko, ang sakit ng balakang ko'y siguradong malulumpo ako kapag hindi pa siya tumigil. Eto talaga ang epekto ng 2 taon kong walang dilig. Kaya ngayon, sulit na sulit. Tours POV. Dahil ilang araw na niya akong hindi pinapansin at ayoko ng ganun kaya napilitan akong gumawa ng plano. Tinawagan kong kaibigan ko. Hey bro, what's up? Sagot sa akin ni Thunder sa kabilang linya. Can you help me? I really need your help, sabi ko sa kanya. What kind of help? Tanong niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako pinapansin ng asawa ko. Pwede mo ba akong bigyan ng idea kung paano niya ako mapapatawad? Magaling ka sa pagpaplano kaya alam ko na kaya mo kong tulungan. Bakit hindi mo nalang itrap o kaya naman kidnap her? Sabi niya sa akin. You're right bro. Masayang bulalas ko dahil tama siya. Ang dali lang ng problema mo, hirap ka pa. Sige na, I gotta go. Madami akong trabaho. Paalam niya sa akin. Thanks bro, you're the best. Bakit nga ba hindi ko yun naisip? Kailangan ko muna magplano. Nagpapasalamat naman ako dahil naging matagumpay ito't naging okay na kami ng asawa ko. Dinala ko siya sa bahay na binili ko dito sa Iloilo at nangyari na ngang inaasahan ko. Pinatawad na niya ako at okay na kaming dalawa. Sabik na sabik ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na angkinin siya ng angkinin dahil na kahit na alam ko na pagtapos nito'y masasaktan siya. Masaya rin ako dahil walang ibang pumasok sa pagmamay-ari ko. Kasalukuyan kong pinagmamasdan ng mukha ng asawa ko habang natutulog siya. Mahal na mahal ko talaga ito't handa na akong ipaglaban siya at ipakilala sa buong mundo kung nanaisin niya. Habang pinagmamasdan ko siya ay unti-unti na namang nabubuhay ang bagay na sa pagitan ng hita ko. Kahit wala pang ginagawang asawa ko ay nakakaramdam na kagad ako ng init ng katawan. Hey little buddy, calm down. Pagod pa siya at masakit pa. Hindi tayo pwedeng pumasok na lang kapag gusto natin. Saway ko sa sarili kong kaibigan. Kung anong pagpipigil ang ginawa ko, pero itong asawa ko'y bigla-bigla na lang yayakap sa akin, kaya lalo ko nahihirapan. Sumasakit na naman ang puson ko. Nagpa siya akong bumaba na para maghanda ng hapunan namin. Dahil kapag hindi ko to ginawa, baka asawa kong gawin kong hapunan. Nagluto lang ako ng pork adobo at nagsaing ng kanin. Pinagtimpla ko din siya ng iced tea. Nang ready na'y umakyat ulit ako sa kwarto namin para gisingin siya. Para na rin makakain na kami. Baby, wake up. It's time for dinner. Bulong ko sa kanya. Love, antok pa ako. Nakapikit ito habang nagsasalita. But baby, it's already dinner. We need to eat first and then you can sleep again. Saad ko sa kanya. Mauna ka na lang, love. 5 minutes more please, antok pa ako. Mahinang sabi niya. No, baby kakain na tayo or maybe you want me to eat you first before our dinner. Kapag hindi ka pa bumangon dyan, gagawin ko tala. Okay fine, eto na, kakain na po. Mabilis siyang bumangon at umupo sa kama. Are you scared baby na kakainin kita? Ang bilis mong bumangon para hindi na masakit ang katawan mo. So pwede na ba ulit? Pabirong tanong ko. Napakalandi mo. Saad niya, sabay hampas sa akin. Hindi ka pa ba pagod? Masakit pang katawan ko para ka kasing walang kapaguran? Mataray na sabi niya. Napangiti naman ako dahil lalo itong gumaganda sa paningin ko. Sa'yo lang naman baby, pangaasar ko sa kanya. Tumigil ka na dyan at kumain na tayo. Kapag behave ka, may price ka sa akin sa susunod. Kaya magpakabait ka, aniya sa akin. Really baby? Masayang tanong ko sa kanya. Of course, marunong akong tumupad sa usapan, love. Kaya Torky, behave. Tumatawang sabi nito sa akin. Shit, nagsisimula na naman siya.
Ganyan ang ginagawa niya kapag inaakit niya ako at automatic na nagre-react ang kaibigan ko sa baba. Baby, please stop seducing me. Baka hindi ako makapagpigil kahit na masakit pa yan, ay papasukan ko yan ulit. Pagbabanta ko sa kanya. Shh! Asik nito sa akin sabay subo ng pagkain at habang namumulang buo nitong mukha. Ang cute mo baby. Sabay kiss ko sa lips niya. Tor Carlos Montemayor, kumain ka na dyan. Binuo niya talagang pangalan ko. Kumain na ako dahil alam kong galit na siya kapag binibigkas niya ng buong pangalan ko. I love you so much, Mrs. Cassandra Blake. Nakangising pahayag ko sa kanya. I love you too, love. Sagot naman niya sa akin. Natapos ang dinner namin ng maayos. Nagpresenta na ako na lang munang maghuhugas ng pinagkainan namin. Ayoko siyang mahirapan sa paglalakad at pagtayo. Maybe next time kapag magaling na. Nang matapos ako sa kusina, umakyat ako sa kwarto namin. Pagpasok ko sa kwarto, wala siya sa kama namin. Kaya hinanap ko siya. Pumunta ako sa banyo at pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang naglalagay ng toothpaste sa toothbrush niya. Sabay tayo baby, sabi ko sa kanya. Kinuha naman niya ang isang toothbrush at binigay sa akin. Thank you baby, pasasalamat ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. Sabay kaming nag-toothbrush habang nakayakap ang isang braso ko sa baywang niya. Sabay din kaming natapos at niyakap ko siya mula sa likuran. Pero humarap ito sa akin at tinalikan ako, kaya automatic na tinugon ko yon. Binuhat ko siya palabas ng banyo. Inihiga ko siya sa kama. Love, kailangan mo nang tumigil. Matutulog na tayo kahit gustuhin ko man masakit pa rin talaga. Sabi niya sa akin. Napangiti naman ako. Okay baby, let's sleep na. Hinalikan ko siya sa note sa labi bago ako gumulong sa pwesto ko. Pinaunan ko din siya sa braso ko, sabay yakap sa kanya at ganon din ang ginawa niya. I love you baby, good night, bulong ko sa kanya. I love you too my turkey, sagot niya sa akin habang sinisiksik ang sarili sa akin. Baby please, let us sleep na, baka saan pa tayo makarating dyan sa turkey mo, sabi ko sa kanya. Pero tanging tawa lang ang sinagot niya sa akin. Sumubsob ulit ito sa dibdib ko at inamoy-amoy pa niya ako. Ang bango mo love. Mahinang anas niya sa akin. Maya-may narinig ko ng mumunting hilik niya. Napangiti ako at sinimulan ko na ring ipikit ang mga mata ko para matulog na. Madaling araw, nagising ako dahil may biglang tumama sa pagkalalaki ko. Nang idilat ko tang mata ko, ay yung binti ni Cassandra tumatama sa sandata ko na buhay na naman. Shit, anong gagawin ko nito? Halata namang hindi niya sinasadya dahil dinantay lang niya ang isa niyang leg sa akin. Shit baby, hindi ko maiwasang mapamura ulit. Anong gagawin ko nito? Sorry baby, pero titikman ko lang. Promise, tikim lang talaga. Mahinang sabi ko.